ating mga kabaryo dyan at alamin kung may mga sintomas at magawa ng paraan kung maitanong sa doktor kung anong dapat gawin. Ano po? At the same time po ay inutusan ko at binigyan ko ng authority itong ating mga barangay officials na tignan-tignan din po ang bawat kabahayan kung kahit po sa loob ng bahay, mga kababayan, ay magmaskara na po tayo. Ano po? Magmaskara tayo, physical distancing, at kung kumakain po ay kung pwedeng layo-layo na rin o kung hindi naman layo-layo ay pagkatapos po kumain ay magsuot na ng mask. Ano po? Nakamaskara palagi. Wala po tayong magagawa eh. Yan lang po ang panangga natin sa ating infection. Pero mas mabilis po makahawa ngayon, mga kababayan. Maniwala po kayo. At yan po ang nangyayari dito sa NCR. Kaya po binabantayan natin mabuti itong mga sitwasyon dito. Ano po? So yung nga po, yung mga barangay officials po at yung ating BHERTS po ay tumulong diyan sa pag-monitor kahit po sa loob ng bahay. Ano po ay mag-minimum health protocols na tayo. Minimum health protocols po ang kailangan. Pinaka-importante po yung maskara at saka yung physical distancing na rin po. Ano po? Tandaan nyo po ay 15 minutes lang ay pwede na kayong mahawa. Yan po ang sinabi ng mga eksperto. Within 15 minutes, ano po? Kaya po kung may usapan na face-to-face na hindi nakamaskara, ay naku po, siguro huwag niyong pagtagalin ng 15 minutes at lumayo rin po kayo. Huwag po kayong magbiro, mga kababayan. Ang hirap po na maging positibo. Marami na pong nagkikwento dyan. Ano po? At alam niyo naman po yung ating si Secretary Anyo, ano po, military man pa yan, naging chief of staff, ano po. Naging positive siya, tapos nag-relapse. At tapos yung pangatlong beses siyang na-infect ay nagre-recover pa rin po siya hanggang ngayon. Nakita niyo na po. Hindi po natin siya nakakausap o nakikita. Wag po kayo magpabalang bahala po dito sa COVID-19. Lalo po itong naging mabilis makahawa at lalo naging mabagsik. Kaya po tinututukan natin yung pagkuha ng vaccine po natin at isa po yung sa solusyon para po matapos yung paghawa-hawa. At alam niyo po, nagsususog din tayo ng mga ibang alternatibo na maaaring prevention or cure sa COVID-19. At ito nga pong ivermectin ay ating pinresenta yung si Dr. Alan Landrito, pero hindi pa po approved ng FDA daw para sa tao. So, narinig niyo po si Speaker Lord Alan Velasco ay pinabibilisan sa FDA yung pag-alam o pag-determine kung talagang pwede po sa mga tao yan. Sa totoo naman po, sa ibang lugar po ay ginamit na po sa tao yan. No? Yung sinasabi nilang river blindness, sa tao po ginamit yan, napaka-effective. Meron na po mga istorya o testimonya na kahit hindi pa po naman ginagamit sa tao ay ginamit na rin po nila yung ivermectin. At talaga pong napakagaling, napakagaling at nakabuti daw sa kanilang mga miyembro ng pamilya. Marami po nagsasabi niyan. So pinapabilisan po ni Speaker Lord Alan Velasco po yan sa FDA at sa DOH na sana po ay bigyan na ng otoridad na gamitin para po makatulong dahil kung itong vaccine po natin saksakan ng tagal dumating, hindi ho itong solusyon sa atin. Baka may iba pang solusyon. Kaya po tinitignan po natin yung ivermectin at naniniwala ako na pwede pong gamitin kasi marami na pong testify dyan o nagpo-confirm na talaga pong pwede. Yung virgin coconut oil na sinasabi ko po ay dapat tinignan na rin at dapat nagagamit na ngayon. Mabilisan talaga at grabe po yung mga namamatay. Sabi ko si President Joseph Estrada ay pumanaw na rin po. So nakita niyo po yun. At yun na nga po, may kausap din kami si Dr. Clemente Alcala at tinitignan ko po yung kanyang sinasabing CAMST na makakagaling sa nagpapakuha po tayo. So talagang hindi po tayo tumitigil hanggat hindi po tayo makahanap ng solusyon dahil medyo tumalala po yung sitwasyon dito sa NCR Plus at umabot din po sa atin. Mabuti po handa po tayo at hindi naman po karamihan sa atin, pero itong huli po ay 7 yung new cases, kaya po mabigat mga kababayan. So mag-ingat po tayo mga kababayan at patuloy din naman po ang pagtatrabaho sa provincial government at yun nga po, pinapaalala ko po yung loan assistance venture
At magtanong po kayo dyan sa municipal agriculturist nyo. O dyan po, dyan sa Santa Cruz po, may satellite office po kami dyan. Nandiyan po si Reo Malelang. Magtanong po kayo paano kayo makakuha ng love loan. Ano po? At later ay i-announce din namin kung ready na po yung makukuha natin sa SB Corporation para po sa ating mga businessmen o yung mga entrepreneurs, yung mga micro, small, and medium entrepreneurs, ano po, mga negosyante na nahihirapan po ngayon. Handa po tayong tumulong dyan at aayusin po namin kaagad yung loan program naman para sa ating mga negosyante. At yun nga po ay yung love loan ay tayo po'y kumuha mga kababayan kasi gusto po namin sumipa na rin ang ekonomiya at yan ang isang pinakamabilis at epektibong paraan para po tayo ay umasenso. Ano po? So patuloy po ang trabaho sa provincial government, of course. Tinututukan po namin yung ating Marinduque water supply. At yun na nga po, ay nag-usap po kami kasama si Speaker Lord Alan Velasco po dyan. At kausap namin si Administrator Jesse Lapus. At napagkasunduan po na Santa Cruz ang gagawing bayan muna at kasama ang Buwak. Yung dalawa po. So dyan po, ayan, magandang balita po sa mga taga Santa Cruz. At yun na nga po, gagamitin po yung Makulapnit River, yung Tambangan River, at saka yung Kawa-Kawa River ba yun, o falls, no? So yun, i-develop po at inaayos na po yung mga plano nyo. At mahal po natin ang mga taga Santa Cruz, ayusin na po natin yung problema sa tubig dyan. Ano po? At sa Buwak din po ay ginagawa na rin po yung mga detailed engineering design at kung ano po yung kailangan dyan. At yun nga lang po ay aayusin po yung problema sa Maynilad pero hindi naman po namin nakikita malaking problema doon. Kaya po natin maaayos po yan at may pag-usap na rin po sa atin yung Maynilad at sila naman po yung gusto makipag-areglo rin. So yan po ang unahin muna natin mga kababayan. Ano po? At sa susunod na taon ay ito naman 3 bayan po. No? 3 bayan ay ang Mugpog, yung Gasan at Buenavista. Ano po? At doon naman sa Buenavista po ay magandang balita ay next year, itong year na ito po ay uumpisa na po yung mga works para sa Bagtingon River Irrigation Dam. Ano po? Yung pong mga papelis niyan at mag-groundbreaking po dyan. So malaking balita rin po sa Buenavista. Ano po? At sa susunod na taon, 2023 po ay babalikan po yung Torrijos, pati po yung sewage system. Maglalagay po tayo ng sewage system sa buong Marinduque, mga kababayan. Para po yung mga Poso Negro nyo ay nakakabit po doon at hindi po nasasalanta ang ating mahal na lalawigan. Galing po yung tubig na medyo masama na po, galing po sa ating mga Poso Negro. Ayusin po yan at bihira po yung may sewage system po na mailalagay. So nakita nyo po, kompleto po ang rekado dyan. Merong water supply, may sewage system po kasi po inaalagaan natin ang kalikasan. At gusto po nating moderno itong lalawigan natin pagdating ng panahon. Ano po? Kaya po yung Gasan Airport ay gagawin po yung extension niyan. May mga 200 million pong nilagay si Speaker Lord Alan po dyan. At inaayos na po ng DOTR at ng CAAPO yung expansion na yan. Ano po? So eventually po makikita nyo magiging international airport po ang Gasan Airport. Ano po? At diretso na po ang mga turista rito. Naku po mga kababayan. Ang laki pong asenso na mangyayari dyan. Basta po may international airport na po, dadagsa mga turista dyan. At talaga pong aasenso tayo ng todo-todo. At tayo amin pong pinupondong isa ni Speaker Lord Alan ay yung Balogo International Port. Dyan din po sa Santa Cruz yun. Ayan. At meron po tayong kinuhang consultant para po doon sa economic zone na itatayo rin po dyan sa Santa Cruz at isa po doon sa Mugpog. Malapit po kasi sa Balanacan. Ano po? So yan po ang mga inaatupag natin at patuloy po ang ating mga programa mga kababayan. Hinihiling po natin ang inyong suporta at pangunawa at pagdating po ng mga panahon ay talaga po makikita nyo ang pag-asenso ng Marinduque. So yan lang po mga kababayan at handa na po tayong makinig ng suhestyon o yung mga problema po o yung mga sumbong, pwede po yan. Sige, Karik, yung ating kababayan.
Okay po, oho. At inuulan po kami ng tawag kanina pa doon sa mga nagtatanong kung paano ang pag-uwi. Ano, ha? Anyway, bukas na po ang aming call at text hotline. Pwede na po kayong tumawag sa mga gustong magtanong ng o magbigay ng suwestyon, magtanong ng personal sa ating minamahal na governor. Isang text question po ito, Gob. Gob, pag mayroon na po bang dialysis center, ay may discount ang mga senior citizen? Ricardo Salvacion po ito ng Buena Vista. Opo, talagang binibigyan po ng discount ang senior citizen. At yan po ay charge naman sa PhilHealth. Ang sabi po sa akin ay meron po lang yatang konting binibili para yung tawag na dialyzer eh. Hindi po daw sinasagot ng PhilHealth yun. Ano po? Pero titingnan po natin yung aspeto na yan. Actually, gustong-gusto ko pong ilibre lahat eh. Pero depende po sa equipment nating makukuha. Ginagawa na po yung yung dialysis center, yung equipment madali hundalin eh. So yun nga ho, at may pwede pong discount yan senior citizen. Actually nga ho, isasagot ho ng PhilHealth yan except lang yung maliit na gastos. Ano ho? So tama po yun. Senior citizen po ay kasama po dyan na may discount po. Okay po. Meron tayong caller, si Marisa Tagle ng Barangay Labo. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po. Opo, nadyan ka po sa Labo ngayon? Ay, ako po andin sa Cavite, General Trias po. Okay po, sige po. Nasa kabilang linya po si Governor. Sige po, Kamarisa. Opo. Magandang hapon po, Rob. Opo. Tanong ko lang po sana yung ko po, Pasko. Kasi po, kung nag-fill up, hanggang ngayon po ay pending. Gusto ko na po sana umuwi sa Martes, April 6 po. Medyo choppy. Ano sinabi, Rick? Siya daw po ay nag-a-apply sa ESPAS pero wala pang response. Gusto na niyang umuwi sa April 6 bukas. Sa Makalawa. Makalawa, oho. Dito sa ilalabas namin bukas, kailangan ho kayo magpa-antigen test, Kamarisa. Oho. Kailangan ho kayo magpa-antigen test. Kasi po, galing kayo dyan sa NCR Plus, yung Cavite po kasama eh. Yun po ang nakalagay dito sa aming nilabas na EO, Executive Order 10. Kailangan po kayong mag-antigen test. Hello? Kumuha na lang ho kayo dyan sa 13 Martires. Oho, at may nakukunan naman ho mga antigen test dyan eh. So, pag meron na ho kayo, di itawag nyo lang sa hotline, ha? Akala ko po hindi na po kailangan ng antigen ngayon. Hindi ho eh. May bago ho kasing DILG Memorandum Circular po ang DILG, yung 2021-035. Inalaw na po ang local government na magpa-require ng antigen test po. Kasi nag-asikaso lang po kasi ako ng maternity dito. Naiwan po yung dalawang anak ko dyan sa Marinduque, kaya gusto ko na po sana umuwi. Well, kung yung kukunin niyo ba yung dalawang anak niyo? O paano ho? Nandiyan po sa Marinduque. Hindi kaya nga ho, anong gagawin niyo? Dadalawin niyo ho yung anak niyo. Hindi po, dyan po talaga ako nakatira, nag-asikaso lang po ako ng maternity ko. Kaya dito po ako ngayon. Oho, nandyan ho kayo sa 13 Martires. Sa Cavite. Ano ho? Hello? May pero ganun, mahina yung signal eh. Pero ganun ho yung requirement natin eh. Dahil ho nakakatakot. Kasama ho kasi kayo dun sa NCR Plus eh. So, yun ho ang ating rule ho ngayon eh. Natatakot ho kami. Wala na ho kasing medical certificate, travel authority eh. Oho. Paano yung ESPAS? Oho, pag meron ho na ho kayong yung antigen test na nakuha, indicate nyo ho doon sa ESPAS application nyo na meron ho kayo at igagrant ho yun. Oho. Okay. Kunin ko lang. Ito ha. Yung po bang acceptance letter from barangay, okay din po yun? Ano po yun?
With Yung? ID naman po address sa Marinduque. Hindi, yun naman, hindi ho, sinasabi lang ho natin na ano eh. Kayo ba yung nakatira talaga sa Labo? Santa Opo, Cruz? nag-asikaso lang po. Nung March 8 po ako pumunta dito, nag-asikaso lang po talaga ako ng maternity ko. Inaabutan naman po ng EPQ. Nga ho, ang problema eh. Kaso nga ho, ang ano natin eh, yung magiging effective ho bukas yun eh. Na ano ho eh, kailangan ho may antigen test na pagaling sa NCR Plus eh. Kasi Ayun na nga po ho, bang bagong protocol ngayon simula bukas? oho. Kasi nga ho, inalaw na ng DILG yan eh. Dati ho, PCR test lang inaalaw sa LGU eh. Oho. Sige, di bale, mag-communicate na lang ho kayo ulit sa ESPAS kung ano, kung meron ho kayong antigen test na ho. Eh, mabilis naman hong kunin yun, ma'am eh. Ang dali lang ho eh. Oho. Kaya nga, ang problema naman po ay yung pampa-antigen. Teka, tignan ho natin. Kayo ba indigent naman or something? Ano ba ho trabaho nyo? Wala po. Nag-ano lang po talaga ako dito. Nag-asikaso lang po talaga ako ng maternity ko. Yung anak ko po ay dalawa nasa Marinduque. 5 years old po, saka po 10 months old. Bakit ho kayo nag-ayos ng maternity? ID ko po, ay kinuha ko pa po ay dito. Humid ID. Kailangan mo ng ID sa Tracy Martires? Anyway, sige. Kapag po nag-aasikaso ng maternity, kailangan po ng ID. Hindi ko maintindihan eh. Pero anyway ho, kasi nga ho, dahil malakas ang transmission ho sa NCR Plus, require na ho namin ng antigen test eh. Kung sa ibang lugar ho kayo galing, hindi naman ho required na yun eh. Oho. Siguro mag-communicate na lang. Nilista ko naman yung pangalan nyo rito. Tignan ho natin kung makahanap ng pondo para sa inyo. Oo. Tumawag na lang ho kayo sa hanapin nyo lang si Mayor Jing Madrigal. At titignan ho natin paano kayo matulungan. Mag-aantay din po yung dalawang anak doon. Wala na po ibang mag-aalaga. Bakit nyo naiwanan yata? Anyway, siguro tumawag na lang kayo kay Mayor Jing. Bakit nyo naiwanan yata? Anyway, siguro tumawag na lang kayo kay Mayor Jing. Bakit nyo naiwanan yata? Anyway, siguro tumawag na lang kayo kay Mayor Jing. Bakit nyo naiwanan yata? Anyway, siguro tumawag na lang kayo kay Mayor Jing. Bakit nyo naiwanan yata? Anyway, siguro tumawag na lang kayo kay Mayor Jing. Bakit nyo naiwanan yata? Anyway, siguro tumawag na lang kayo kay Mayor Jing. Bakit nyo naiwanan yata? Anyway, siguro tumawag na lang kayo kay Mayor Jing. Bakit nyo naiwanan yata? Anyway, siguro tumawag na lang kayo kay Mayor Jing. Bakit nyo naiwanan yata? Anyway, siguro tumawag na lang kayo kay Mayor Jing. So sa madaling salita po, wala na po silang pakialam no kasi kung ano daw po ang ano ng Capitol, yun na rin po sinusunod nila. Oho. Bakit ho? Saan ba ho kayo nakatira ngayon, Ma'am Janet?
Laguna po sir, Santa Rosa po. O, ba't ho kayo papasok sa Marinduque? LSI po sir. Ibig sabihin nyo, may bahay ho kayo nakatira. Saan ho kayo nakatira sa Marinduque? Ano ho yan? Sa Buwak? Opo sir, sa Buwak po. Anong barangay ho? Santol po. Sa Santol. Opo. Ay, ang ano ko po sir, yung espas po, pending po. Nagkuha na rin po ako ng barangay certificate. Tapos nabingig ko po sa sa programa nyo na kailangan ng antigen. Willing naman po ako magpa-antigen go. Kaya lang Sige po ho, yung espas antigen lang po. po kayo. Sige po, opo. Mag-antigen lang po kayo. At Ay, dalhin nyo lang yung certificate. Coordinate lang po kayo. Sinulat ko na yung pangalan nyo eh. So, basta ho nagsabit kayo ng antigen, pabibigyan ho kayo ng pass. Ay, Gob, may question pa po. Paano po kung halimbawa po magpa-antigen po ako ng Monday? Naka-schedule po ako kasi sa Gob ng uwi ng April 8 po. So, bali, magpa-antigen po ako ng 6. Di ba, Gob yun, 3 days before po ng Okay. travel? Ay, Okay paano na po. kung halimbawa pong naka 3 days na po, wala pa po yung ng TCP Gob? Paano po yun? Hindi ho, ilalabas ho natin yan. Basta i-present nyo lang yung ilalabas ho natin yan. Natatawagan din po kayo. Sinulat ko na yung okay. pangalan. Ay, thank you po, Gob. Mag-antigen lang Thank you ako. po. Salamat ho. Okay Thank you po. po. Good afternoon po. Okay po. Salamat po, Ma'am Janet Nabos ng Barangay Santol, Buwak, Marinduque. Okay. At isa pa pong text. Gob, mahal na naman po ang kilo ng karneng baboy sa palengke. 290 pesos hanggang 300 pesos na po ang presyo kada kilo. Hindi po nagapabili ang mga nag-aalaga ng baboy ng mas mababa pa sa 150 pesos per kilo sa mga meat dealer. Opo. So, titingnan po natin yan. Pag-aaralan po natin yung farm gate price. Ano po? At titingnan din po natin yung price ceiling. At para magkaroon po ng policy, magkaroon po ng regulasyon. Sige po, namalengke lang po ako diyan sa hindi naman ho yata ganun kataas na. Diyan sa Santa Cruz diyan sa palengke Parang hindi naman ganun kataas yata yung kilo ho ng baboy, Parang hindi ganun kataas. Ayan nyo, nag-aaralan ho namin, papatawag tayo ng meeting doon sa mga mga stakeholders, yung mga nagtitinda, yung nagsusupply, tsaka nag-aalaga. Sige po, at alamin po natin, baka maglagay po tayo ng farm gate price, at yung yung price ceiling. Sige po. Okay po. Meron po tayong caller pa mula sa bayan po ng Buena Vista, si Mildred Lanot. Magandang umaga po. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Opo, nasa kabilang linya po si Gob. Sige hello po. Sige ka, Mildred. Anong barangay po? Magtatanong ho sana ako. Opo. Anong barangay po kayo, ma'am? Sa Buena Vista ho kami, Gob. Hindi, barangay. Anong barangay niya? Oho. Anong barangay ho? Sa Buena Vista ho. Saan? Sa Buena Vista ho. Ano pong barangay nga po? Ha? Sa Bagtingan po. Bagtingan. Sige po, anong tanong niyo? Gob, kasi ho kami nandito ho kami ngayon sa Batangas City. At kami ho ay nag-request ho si Doktora Di Maala ng MRI ho para kay tatay. Hindi, balikan lang ho sana kami. Ay hindi po namin alam na 1 linggo ho para makuha yung resulta ng MRI. Nakuha po namin ang resulta 31. Tapos naabot ho kami A1 ho at saka A2 holiday na. Uuwi na ho sana kami ngayong A4 para ho matingnan na uli siya ng doktor diyan po sa Buwak. A4 ho ngayong araw ho, ma'am. Ngayon kayo uuwi o bukas? Oho. Ngayon na ho sana, Gob. At kailangan ho kasi naming madala na ho ulit sa diretso na ho sana sa Buwak kay
sa ano ho, kay Dr. Di Maala. Sige po, pwede na po kayong umuwi dahil po yung Batangas hindi po kasama yan doon sa ano sa Maraming salamat po, NCR Gob. Plus. Sige, sasabihin namin doon sa sa Talaw-Talaw po. Sino-sino po. kasama niyo ho? Sino-sino yung kasama niyo ho? Tatlo ho kami. Yung pasyente ko ho si Rogelio Lanot ho, tsaka ho yung kapatid ko ho si Banjilin Ebrio ho. Evangeline, Oho. Ebrio. Opo. Sige ho, pwede na ho. Thank you po, Sige, Gob. Maraming salamat po. Okay. Opo. Maraming salamat, Aling Mildred. Okay, meron po tayong text uli. Text question. Gob, itanong ko lamang po kung bawal pa rin po ba magkaroon ng actual graduation ceremony? Sa akin lamang po nagkakaroon po naman tayo ng mga okasyon na ginaganap at pinupuntahan ng maraming tao tulad ng birthday-han, kasalan, 40 days, misa, swimming, at marami pang iba. Sana naman po payagan din po ang actual graduation sa batch 2021. Minsan lang naman po itong mangyari at ilang oras naman po at masunod naman po sa mga protocols at mga limitasyon kung sakaling mayroon man. Sana po payagan. Okay po. Saan lugar ba yan? Sa Santa Cruz din, ano? Hindi po nabanggit. Pwede naman ho yung graduation, basta 50% lang ho ng capacity. At saka yung minimum health protocols, yun nga, wearing of mask, face shield, at saka physical distancing. At saka ang sinasabi ho ngayon, yung proper ventilation. Ano po? Ay siguro maglagay ng mga electric fan para po yung hangin ay umiikot at lumalabas din ho sa pintuan. Pwede po yan 50% MGCQ po tayo ano po? So pwede po yung ganyang mass gathering. 50% po lang nung venue capacity. Yan po yung allowed ho. Sige ho, pwede ho yan. 50%. Kaya lang ho, stricto lang ho kayo dyan sa delikado rin ho kasi yung virus. Yung iba naman ho, nag-o-online lang pero allowed naman ho yan. Di sige po tayo at ingat lang po. At wag ho tayong masyadong nakikipag-usap ng walang maskara. Yan po ang delikado. Okay po. Okay po. Okay. Meron tayong caller, si Meli De Luna ng Lipa. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Nandiyan ka po sa Lipa ngayon, Santa Cruz? Opo. Okay po. Nasa kabilang linya po si Governor. Good afternoon po, Governor. Yeah, Natanong ko lang po yung kapatid ko po ba ay gustong umuwi dito. Nandito po yung kanyang pamilya. Galing po siyang Nueva Ecija. Kailangan pa po baga ng swab test? Well, ang Nueva Ecija po hindi kasama dun sa NCR Plus sa ganyan po yung bang kapatid nyo talaga nakatira dyan din sa atin. Yang nandun po yung trabaho niya, ngayon po ay wala siyang trabaho. Pero yung mga anak niya ay nandyan. Nandito po at saka yung asawa niya. Na may bahay po sila dito. Sa ganyan hindi na ho kailangan yung yung antigen Gusto po niyang umuwi na ngayong 6. Ngayon po ay yung espas po niya ay nakapinding pa. Ano pangalan ng kapatid niya? Sixto de Luna po. Sixto de Luna, sige ho, ano ho natin doon sa sasabihin ho natin, anong araw ho anong araw ho? At ila po? Anong araw ho uuwi? April 6 po. April Or 6? 7. Hindi po 6 or 7. April 6 or 7? Naintay lang po yung approval ninyo. Sige, approve ho natin. Na Nueva Ecija hindi naman pa doon sa NCR Plus. Sige po, thank you po. Thank you. Okay. Thank you, Gob. Okay ho, thank you ho. Okay, maraming salamat po ka Meli De Luna ng Barangay ng Lipa. Magandang hapon po, Gob. Ihingi sana ako ng tulong na makabili ng water pump na dekrudo para po sa palayan at gulayan. Nakikitanim lamang po kami. Si Joel Salvacion, may nagpapahiram po ba sa office ninyo? Sana po matulungan ninyo ako. Ano po ang dapat gawin para makahiram? Salamat po. Well, kung taga Santa Cruz to ay pwede naman ho sigurong umutang na lang siya, bumili na lang siya ng pump kausapin nyo lang si Rio Malela doon sa munisipyo.
para matulungan. Wala ho kaming wala ho kaming pinahihiram na water pump. Yung suporta ho dyan ay pwede na namin kayong pautangin, para magamit sa negosyo. Hanapin nyo lang si Ray Malelang, at para matulungan kayo sa pagkuha ng water pump. Joel Salvacion. Okay po. Meron tayong caller, si Jeric Ray ng Bangkuangan. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. Opo, nadyan po ba kayo sa Bangkuangan, sir? Barangay Bangkuangan, sir. Ay, kami nandito sa Dalahican. Okay po. Sige po, nasa kabilang linya po si Governor. Sige po, Ka Jeric. Bakit ho? Kami po ay uuwi bukas ng 5 o'clock. Kaya hingi po kami ng upset tank para makauwi. Dito lang po kami sa Dalahican. Taga dyan ho kayo sa Dalahican. Pero resident po kami ng Barangay Bangkuangan. Ay, wala pa kayong travel coordination permit? Wala pa ho? Wala pa ho. Kasi nagka-holiday nga di parang naalanganin ako ng pag-asikaso. Ay ngayon ho ay hingi kami ng upset tank para bukas sa umaga. Sino-sino ang kasama nyo? Yung yung asawa ko po at saka isang anak at saka isang pamangkin. Ano pangalan ng asawa nyo? Perlita Ray. Perlita? Perlita Ray. Yung isa ho, ano pangalan ho? Jerica May Ray. Erika? Jerica Ray. Erika Ray. At saka yung isa pa ho? At saka po yung Diana Ray Cardenas. Diana Ray Cardenas. Opo. Sige ho, bukas at papa-issue ho. Pwede na kayong umuwi ho. Diyan lang ho kayo sa Dalahican ho. Sige Salamat ho. po. Salamat Okay, po. ho. Thank you. Okay, Sir Jeric, salamat. Okay, tuloy-tuloy tayo sa marami itong mga text questions. Sandali ha. Tanong ko lamang po, nag-register po ako sa SPAS noong nakarang linggo. Hanggang ngayon po ay wala pang confirmation sa akin. Pauwi po sana ako bukas diyan sa Santa Cruz. Galing po ako din sa Pasay. Ryan Rengalota po ito. Salamat po. Ryan, kailangan natin noong antigen test kasi ang dami diyan positive sa Pasay, ang bilis ng transmission. Kumuha ka muna ng antigen test at dali mo yung certificate tapos mag-communicate ka sa SPAS para ma-approve. Anong apelyido niya? Ryan Rengalota. Rengalota. Opo. Sige, ganun ang advice natin. Pag may antigen na siya, pa-approve yung SPAS niya. Okay po. Ay, isa po pong tanong, Gob, isa po akong concerned citizen dito sa Barangay Ipil. Pwede po ba ninyong ulitin nyo pong binigay yung number mo noon? Hindi ko po nakuha. Salamat po. Yung number ko, 0908 0908 818 3922. Ayun. 0908 818 3922. Yun. Okay po. Sana po nakuha ninyo. 0908-818-3922. Yan po ay number talaga ni Governor. Sa katunayan, yan po yung ginagamit niya ngayon dito sa akin, sa radyo natin. Okay po. At Gob, tanong ko lamang po kung sana meron kayong satellite office dito sa bayan ng Santa Cruz para tumanggap ng tawag ng kukuha ng TCP. Salamat po. Sige po, at isi-set up ko po yan kasi po ay konti lang yung tao namin dyan. At sige po, magandang suggestion po yun para dyan na po makakuha para sa District 2 naman. Opo. Sige po, magandang mong kaso po tayo implementahan natin. Thank you. Okay. Okay po. At narito naman galing sa bayan ng Torrijos, lagi pong tumatawag at nakasubaybay po sa palatuntunan na mo Governor, si William Perlas. William, si Governor, nasa kabilang linya. Magandang hapon, opo. Hello, magandang hapon no, Ka William. Opo. Oo, Gob, magandang hapon ulit. Happy Easter Sunday po.
Happy Easter din sa iyo. Opo. Gob, na ano po yung last week yung tungkol sa devolve ng ng mga functions Hello? ating mga agency ng government. Medyo choppy ho ah. Hello? Huh? William, medyo hindi ho klaro. Ang dating. Hindi ko marinig mabuti ah. Ka William? Hello, Ka William? Sandali ha. Oo. Hindi na... Hello? Sambam. Hello? Yun. Hello? Okay. Hello? Hello, Karik? Sige po. Hello? Tuloy po. Malinaw na? Malinaw na po. Opo. Gob, ulit. Opo. Malinaw na po ko, Gob. Opo. Opo. Sa devolution na sinabi nyo last week na mga line agencies natin, maganda pong kwan yan. Tulong sa mga hindi na tulalayo yung ating mga kababayan na pupunta pa sa malayo. Sana kahit man lang sa municipal o sa provincial, asikaso na nila natin yung mga papel or whatever na palalakarin sa mga mukha po ng mga sa cooperative, sa SEC, sa mga ibang agency po. Go. Maganda po yun yung yun, devolution. Tama po yun, Ka William. At Opo. maibababa po yan hanggang sa munisipyo. Kaya po ngayon Opo. ay patuloy po yung pakikipag-meeting sa mga Opo. national agencies At Opo. inaayos na po. Opo, kung paano yung gagawin dyan. Opo, maganda po yung Gob. Opo. Oh, Gob, isa pa. Sige po. Opo. Tungkol po sa nabanggit nyo kanina ewan ko po kung yun SP Corporation yung inyong nabanggit sa Malibago, 14 hectares. O paano po ang doon? Detalye ng plano doon po. Yan po ay private company po na magkakaroon po ng JBA contract po. Opo. Provincial government. At yung provincial government po ay tutulong sa kanila sa pag-implementa nitong proyekto na to. At kukunin namin yung suporta ng mga national agencies, lalo na po yung Department of Agriculture, dahil nga po gusto natin ipakita na ano yung tamang sistema sa pagtatanim ng palay. Po tayo masyadong backward pa rin po hanggang ngayon Opo. po ng pera na ginastos ng gobyerno ang tagal-tagal na pong panahon. Hanggang ngayon po pati ang ating rice production. Kaya po ito'y makabagong sistema po itong gagawin nila Mr. Felix Cortez, Joan Cortez. Po yung Pasenda Incorporated. Sinisimulan muna dito po sa Masiga, Tagasan. 12 hectares po. Malalaki po yung pitak nila. Hindi po yung maliliit lang. Malalaki po. Mga 1,000 hektar, ay 1,000 lupa o 2,000. Ganun pong kalaki ang pitak nila Hindi po yung maliliit at saka mechanized po ito. Kaya po magandang proyekto at kaya tinutulungan po ng provincial government dahil po gusto natin pakita kung ano yung tama na sistema sa pagtatanim ng palay. At napag-usapan din po namin na high value. Dapat yung tinatanim, kung pwede po yung pula, yung itim at saka yung brown. Mas mahal po yun. So pag-aaralan din po na yun. At maganda po ito, maganda po. Pwede pong ecotourism pa nga itong gagawin nila, Mr. Cortez. Opo. Agritourism po. Opo, agritourism din. Ay, Bob, yung po sa yung sa 14 hectares na parang propose ng sa Malibago, Buena Vista, ba yun? Opo, may gagawin din po dyan. Isusunod nila dyan po sa Malibago. Meron po silang kinukuha yatang 14 hectares dyan na gagawin din pong pilot farm po. So, meron po tayo sa District 1, meron na tayo sa District 2. Pero eventually po, ang plano nila, lahat ng bayan, lalagyan nila At yung mga natin sa bawat bayan ay matuto kung ano yung tama na sistema, yung makabago at moderno, yung pong kanilang gagawin. So, para pong educational yun, training, parang ganun po sa mga tao. Opo. At ititrain po ating magsasaka para po malaman nila kung ano. Tama po yun. Yung pong sahag, meron din po sa Pandol sa 14 hectares na yun? Sa mga high-growing po? Wala pa siya dyan, pero meron po siyang tinitignan na proyekto sa Binavista. Opo. Yung production po ng baboy. Medyo malaki rin po na pasilidad ang gamitin po, Ka William. At saka makabago rin po. Opo.
Opo, Gob, kasi kayo na itanong ko yan, baka halimbawa po through ating government, through sa Office of the Governor, bilang individual po kung privado, baka po pwedeng ang tawag dito, magkapag-small, micro entrepreneur, parang gano'n, business. Opo, diyan proyekto na yan. natututo. Pag natutunan natin yung sistema po, ay tutulungan natin yung mga micro, small, and medium. Kasi, Opo. kaya po kausap natin yung sa SB Corporation. Diyan po tayo kukuha ng pondo at suporta dito Okay sa po. ating mga... maganda po yan. Opo. Opo. Sige po, Gob, lilo lang po muna sa ngayon. Sige po, William. Palagi Oo. tayo makikinig at marami po tayo matututunan dito yung mga Ay, opo, sistema. hindi lang po ako hindi ako nakatawag, pero nakikinig po ako ng last 2 weeks, ano ko nga po yung inyong devolution is napakaginawa po at napakalaking tulong po yan kung sakaling naibaba na po yung functions na project ng mga line agencies. Tama po yun. Yan pong devolution ay nangyari dahil po dun sa aking desisyon. Yung Mandana versus Ochoa at saka Garcia versus Ochoa. Ay po yung nag-decide Opo. nun. Kaya because of that decision, natataas po yung ira natin sa 2022. Hindi po na magbabaan ng mga functions na yan. Yun po nag-resulta ng aking decision sa Supreme Court nun. Kaya maganda po at magkakaroon ng maraming powers ang local government unit. Opo, para pong magiging na yung mga ating mga LGUs dito sa countryside. Opo, tama. Lalakas po lalo. Lalakas sa taas po lalo. Opo, magiging malaki yung ginawa yun. Gob, kasi ko lang, kasi sa segment minsan ako naglakad, kasi ka pa pupunta sa main. And kung meron ng ganito sa probinsya, why not napupunta pa ron, Gob? Opo, tama po yun. Ako dyan sa SEC, napakahirap mong makipag-transaksyon dyan. Ay, naku po, napakahirap po. Napakahirap, napakatagal. Napakahirap po. Gusto po. Tama po kayo. Yung pong trade name na lamang, hirap po. Buti din yung sanction. Tatakang ako dyan, dapat matawag yung pansin itong chairman. Anyway, national president po. Bigyan namin sila ng resolusyon na bakit ganyan ang ginagawa niya. Gob, maalala ko lang ngayon, doon po sa Manila, naging active po rin tayo tungkol doon sa, kung matatandaan po natin siguro, yung Republic Act, yung Expanded Citizens Act of 2010, Republic Act 9994, tungkol po sa senior citizens. Senior citizens, opo. Yes, opo. Tama yung bagong law, 9994. Opo. Okay, pwede pong, hindi ko po alam kung dito sa Marinduque natin yung mga discount sa mga essentials na medicine at saka groceries, sa mga utilities po. Dapat po sunod yan. Sinusunod po yun, Ka-William. Sinusunod po yan. At saka may karapatan kayo mag-report sa amin kung hindi po pinapatupad. Batas po yun. Opo, itanong ko lang kasi medyo hindi ko nararamdaman dito na, although hindi ko nakikita yung ibang aming senior citizen na nag-a-avail sa mga groceries. Dapat ho nag-a-avail ho sila. Kailangan ho dala yung kanilang card, di ba ho? May senior citizen card. At kung bibili ng gamot, yung pamphlet, palagi ho dala yung pamphlet saka yung prescription ng doktor. Opo. Pero ano po yun, at sasabihin nyo lang po, senior citizen, kailangan ho kami mag-avail. Patuloy yung ating pag-educate o yung pagpapasabi tungkol sa mga provision ng mga batas sa senior citizen para alam nila yung karapatan. Di ba yung maglalagay kami ng mga ano doon sa aming Facebook at ipapa-announce po natin palagi para malaman ng mga senior citizen. Opo. O nabanggit ko lang po, yun kasi ako po yung madalas na bumibili sa butika, although may ID po ako ng senior citizens, pero hinahanap po rin yung reseta at saka yung booklet. Kailangan po dalhin yun, Ka-William. Opo, kailangan talagang dalhin yun. Yun lang po, Gob. Sige po, Ka-William, ingat po tayo sa COVID at lumalagang na pa rin po. Nakakatakot po talaga dahil yung projection ng taga-UP, yung pula-pulang data sa NCR, talagang pulang-pula na nung Metro Manila sa COVID. Grabe Oo nga, madugo na yung labanan dito. Pulang-pula na ho. Nakakapag-alala po. Sige po, marami po salamat. Ingat po, Ka-William. Opo. Ingat din po kayo, Gob. Okay po. Maraming salamat, Ka-William. Okay, at yun. Naku, nawala na itong isa. Gob, magandang hapon po.
Sandali. Nais ko lamang pong mai-concern ang mga tipak na kalsada sa Santa Cruz and Mugpog. Alam ko po na hindi po ito sakop ng iyong termino nung ginawa po ito. Pero sana po sa iyong pamamahala ay maayos po ito agad dahil delikado at wala ng lupa ang ilalim ng kalsada, at sana sa iyong pamamahala ay ito po ay maging matibay at hindi ampaw ang pagkakagawa dahil talaga namang doble ang nagiging gastos dito at taong bayan na nagbabayad. Salamat po, Governor. Opo, sa katunayan nga po ay kinausap ko po yung ating mismong regional director ng Mimaropa. At sinabi ko po yan na kung ano yung mga problema at sabi nila maglalabas sila ng mga regulasyon. Kasi nga po na-observe ko sa pag-ikot-ikot ko po ay ganyan ang mga nangyari doon sa iba. Talaga pong kailangan tibayan na po natin dahil climate change. Tsaka mabigat po talaga yung yung epekto nito mga sobra ang pagbabaha. At saka sobra yung tubig na binababa galing sa bundok o sa mga matataas na lugar. Naapekto na yung kalsada lalo kung nadodoble trabaho. Oo, tama ho yan. Salamat po sa suggestion at tututukan po natin yan para mas matibay po yung gagawin at talagang magtatagal at hindi po masyadong masalanta ng mga super typhoons po. Opo. Okay po. Meron po tayong caller pa rin, si Cristina Garcia ng Barangay Pag-asa. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. Nandiyan po kayo sa Pag-asa ngayon? Sa Batangas po. Sa Batangas. Nakapending pa po yung espas. Okay po. Ay, Governor, nakapending daw po ang espas niya. Ano magandang gawin? Sige po, ay hindi na... Kayo ba'y taga talaga rito? Taga Pag-asa ho? Cristina? Pag-asa po talaga. Opo. Dito po, nakatira. Bakit po kayo napunta dyan sa Batangas? nagpa-MRI po sa UST. Ay nung nag-lockdown po sa Maynila, lumipat po kami din sa Batangas. Ganun ho. Sige, papa-approve natin bukas ha. Sige. Salamat po po. Solo po kayo, solo. Kasama ko po yung aking apo. Oho. Ano pong pangalan? Po, Justin Villaseran po. Justin, Justin Villaseran po. Villaseran. Sige po, sinulot ko na po. Bukas po, Salamat po, Bob. Okay po, salamat po. Yan, okay. Ayon naman kay Connie Perlada, magandang araw po sa iyo, sa masipag at napaka-down to earth na Governor Velasco, na di na po ba kailangan ang permit sa pag-aalaga ng baboy o ilan po ang bilang ng aalagaan na di na kailangan ng permit ng isang nag-aalaga ng baboy? Salamat po. Ito po yung post niya sa ating FB Live. Nako, kailangan pong alamin natin yan sa municipal agriculturist nyo ho. Usually ho yan, tinitignan muna ho nila yan i-repair nyo ho dyan sa municipal agriculturist ho yung mga sinasabi nyo ho para alam nyo yung mga regulasyon. Dahil ho, kasi minsan yung mga kapitbahay ho nagrereklamo rin. Kaya kailangan ho nating tanongin siguro ho. Kasi Mr. Perlada ba ho ito? Sa suggestion ko ho, ganun ho na ho. At sa totoo lang hindi ko rin ho masyadong alam yung regulasyon dyan. Nagsasabi naman ako ng totoo. Kaya sinasabi ko ho, mabuti po yung sa municipal agriculturist. Alamin ko rin po ito at malalaman po natin sa susunod na linggo. Opo. Okay po. Mula naman, may caller tayo, si Hanilyn Santos ng Barangay Ipil. Magandang hapon po, Ma'am Hanilyn. Magandang hapon po. Opo, nandiyan po kayo sa Ipil o nasa ibang lugar? Opo, sa Barangay Ipil po ako. Tatanong lang po sana kay Governor. Sige po, nasa kabilang niyo po siya. Opo. Magandang hapon po, Gob. Opo. Ano Magandang hapon po. Ay, Hanilyn Santos po ng Barangay Ipil. Sige po, ano pong may tutulong? Yung asawa ko po kasi ay OFW po siya, nasa Las Piñas. Hindi po kasi natuloy yung alis niya. Gusto niya po sanang umuwi. Nag-fill up na po siya ng ESPAS last week. Tapos may result din po siya ng negative risk ng RT-PCR. Hindi pa lang po na-approve yung kanyang ESPAS. Ano pa po kaya ang kailangan niya? Nag-email na din po kasi siya sa sa Kapitolyo. Sige po, ano pangalan ho nung Benedict Santos po. Benedict Santos. March 26 po kasi yung nakalagay sa niya sa ESPAS. Pwede na po kaya siyang umuwi bukas?
Sige, pa-approve ko ho ito. Pa-approve ko. Bukas po, Gob. Maraming salamat po. God bless. Sige po, God bless you. Thank you po. Opo. Okay po. Maraming salamat po, Hanilyn Santos ng IPIL. Ayan. FB post pa rin ito sa ating FB Live. Si Florian Piedragosa Labos Ritardo. Ang sabi po niya, magandang hapon po. Kailangan pa po ba ng antigen test kung nabakunahan na po ng vaccine kapag pupunta dyan? Aba, maganda yun hindi natin masyadong, Well, kung nabakunahan na ho, alam nyo kasi yung nabakunahan, kung first na dose pa lang, hindi pa ho protektado daw ho yun. So, kailangan humalaman natin kung saan ho kayo galing At saka, kailangan kumuha rin ho ng S-Pass. So, yun ho kailangan, saan ho lugar kaya galing ito? Kung si Florian Ritardo, hindi natin alam. Wala po siyang nabanggit. Kung nakikinig siya, ay kailangan itawag niya doon. O i-post niya sa FB kung saan lugar siya para malaman natin. Pero ito ho ang sasabihin ko, yung una hong first dose ng bakuna ay ang sinasabi ng mga taga-DOH at mga eksperto, hindi pa raw protektado ho yun. Iintayin pa yung second dose na parang booster. Kaya huwag tayong maniniwala na porket naka-first dose na ho tayo ay protected na ho tayo at hindi na tayo mahahawa. Sinasabi ho na talagang pwede pa ho tayong mahawa. Kaya hindi ho tayo dapat magtiwala na maging overconfident. At yan ho ay talagang pwede pa tayong mahawa. Kaya ito si Florian Ritardo, hindi ko alam kung saan galing Kaya, ang ho kasi, yung galing sa ECQ at MECQ, nire-require ho natin ng antigen test. Yun ho. Pero yung sa iba, yung MGCQ at saka GCQ na lugar, hindi na ho kung talagang returning resident. Pero kung talagang traveler ho na galing sa labas, nire-require ho natin sila ng PCR test or antigen test, no? So liwanagin ko lang. Yung kung talagang resident sa atin, kung galing ho sa ECQ or MECQ, kailangan ho nung antigen test. Kasi ho, delikado Lalo ho dyan sa NCR Plus, yun ang tinutukoy natin tinaalam natin kung saan galing Tulad ho kanina, taga Batangas, hindi ho kasama yun sa NCR Plus. Inaalaw ho natin yun na walang antigen. Yun ho ating regulasyon Although dyan ho sa Batangas, tumataas na rin ho yata ang transmission Pero ganun ho ang regulasyon natin. Ang binabantayan ho natin dito sa NCR Plus, yung 4 na lalawigan, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan, pati ho yung buong NCR. So, ganun po. So, itong tanong ni Florian Ritardo, Tarik, pa rin. Hindi pa rin, talagang protected. So, kung galing siya sa ECQ o MECQ, kailangan siya mag-antigen test din. Ganun lang. Okay po. Okay. Meron tayong caller mula sa Barangay Bunliw, Torrijos, Marinduque, si Marilyn Revillosa. Magandang hapon po, Ma'am Marilyn. Ay, magandang hapon po, Gob. Opo, sige po. Hapon. Ay, tatanong lang po sana ako tungkol po doon kasi matagal na pong pending. Sino yung gustong pumasok? Yung anak ko po, yung kapatid ko, 2 ko pong kapatid, tapos isang bayo, tapos isang asawa. Taga saan ho sila nakatira? Taga dito po talaga dito sa Bunliw, sa Trias po. Oo. Bakit ho sila nasa labas? Po, nawalan po ng trabaho, kaya po na dito. Yung kapatid ko pong isa, tsaka yung bayo ko, bali, pabalik din po, mga 4 days lang dito. Yun ho Yung asawa ko lang po, at tsaka yung kapatid ko. Saan ho sila manggagaling? Saan ho sila manggagaling? Sa Taguig po, Gob. Sa Taguig? Opo. Yun ang delikado ho Yun nga doon sa NCR, ang lakas ho ng transmission. Takot ho tayo dyan Hindi ba ho sila pwede mag-antigen test na lang ho? At delikado CR Ito po, Gob, may antigen test na
Pwede na po ma-approve yung SPAS nila, kaya Oo, pa-approve natin. Ano yung mga pangalan nung papasok ko? ano po, Marvin Revillosa, Oho. tapos Rene Revillosa po, Ano, Rene, ano? Rene Revillosa po, Sige. tapos Jayral Lucena, Disena, ano, Deral? opo, Jay, Jayral, Gerald. opo, Sige, at saka sino pa? tapos yung isa po ay Joseph de los Reyes. Iba-iba pa. De los Reyes. Opo. Sige po, mag-espas na lang po. Espas. Mag-antigen na lang po. Oo. Pag okay na po yung antigen, yung SPAS po Okay. Mag-ano lang ho kayo. Inform lang kayo dun sa espas. Sabihin nyo lang, may antigen na kayo. Tapos approve na po yung Gov. Sige po, thank you po, salamat po. Antigen test. Sige. Sige po. Okay, maraming salamat Ma'am Marilyn. Okay. Isa pa pong tanong, Gob, dapat po siguro ay parang ano ito, suggestion ito. Dapat po siguro ay mag-concentrate ang mga farmer sa pagtatanim ng mga gulay na akma sa klima at klase ng lupa natin dito sa Marinduque. Nagaangkat pa kita ng talong at ampalaya mula sa ibang lugar. Pwede naman po kitang maging self-sufficient sa supply ng mga ito. Dapat po ay makilalang Marinduque na sagana sa supply ng ganitong mga gulayin. Kamukha po ng Bicol na sagana sa sili. Ang La Union na sagana sa sibuyas at bawang at ang Nueva Ecija, duro naman ang tanim na palay. Dito po sa Marinduque, sari-sari po ang tanim. Okay po, salamat po. Tama po yun. Pinag-aaralan po natin yan. Sa totoo nga lang po, ako nga po pag namamalengke po dyan, yun na nga, natatawa nga po ako yung ating mga gulay na ordinaryong kaya itanim, binibili pa galing sa Divisoria Baka po yung gulay galing sa Divisoria, galing pa sa norte o sa ibang lalawigan. Ang layo ho nung tinahak, pero nyo ganong kamahal ho yan. Pero tama po yung isang one town, one product, parang mga ganun ho. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung gulay ho ay talaga namang mabibili yun dyan. Pero pinag-aaralan po ng opisina namin dyan kung ano po yung pangangailangan talaga. Kasi po, ayaw naman natin nagpapatanim ng walang hindi maibibenta. Yung aming pong merkado, meron po yung mga consultant na pinag-aaralan na po yan na paano po kung ano ang kailangang itanim para maibenta. Kung hindi po dyan sa merkado, ay dun sa merkado sa labas. Ano po? So, inaayos po namin yan. Kausap po namin yung Department of Agriculture at meron po silang nakikitang mga market po dito po sa Las Piñas, Muntinlupa. Yung area na po yan ay meron na po tayong inaayos na merkado. At dito naman po sa ating supply sa loob, ay kailangan po ma-determine kung ganong karami talagang kailangan. Kasi nga po, yung nawawalan ng sigasig, itong ating mga nagtatanim, pag yung wala namang bibili ng kanilang pananim, dami-dami, lugi pa sila. So ayusin ho natin yan, kung ano yung kailangan supply dito sa local, dyan po sa loob ng lalawigan, at kung ano naman yung kailangan sa labas. So inaayos na ho yan, makikita nyo, maaayos din ho. Medyo talagang kailangan lang ng pinag-aaralang mabuti kung paano yung sistema at saka kung ano po yung mga production na kailangan. Tama po yun, yung advice na yun. Opo. Okay po. Meron po tayong caller mula sa Barangay Matalaba, si Shirley Decena. Magandang hapon po, Ma'am Shirley. Magandang hapon po, Kuya Rick, at magandang hapon din po, Governor. Sige po. Magandang hapon po. Ang tanong ko lang po kung may karapatan po baga ang isang biyanan na sa SS ng manugang na humati pa. Aba, Meron pa po kaya. May Hindi karapatan yan. pa po kaya noon. hati. Bakit ho? Ano bang nangyari? Namatay ho Ay, yung Namatay po yung anak nila, tapos Oo. manugang, ay ngayon po yung SS ay gusto pa pong humati doon sa matatanggap na pensyon. Oho. So alam ko yan may mga Opo. beneficiary. Alam ko yun, may mga Ano wala? beneficiary. Alam ko dyan, may nilalagay ko silang beneficiary
Nawala Yan ito. po sa kanya. Nagubat yata. Hello. Hello, Shirley? Shirley? Hello po? Oo, nadidinig mo ako? Hello. Nawala na si Shirley. Wala Hindi, nadidinig ko ikaw. Hello po? Yun, no. Nadidinig mo ako, Shirley? Hello? Ayun, no. Naku, nawala na si Shirley. Oo. Ibali po, sasagutin na lang natin sa susunod at Okay po. usually may mga beneficiary na nakalagay ho doon doon sa sa SSS. Sige po sa isang linggo ho. Okay po. Isa po pong text question. Pakitanong po kay Gob kung tamang panahon po ba ngayon para magtaas ng renta. Taga Maharlika po ako. Kasi parang mali po dahil wala na nga ni pong inakita ang aming tindahan at pambayad na lamang sa renta. Tapos ay ataasan pa po. Tanong ko lamang po kung tama ba ang kanilang ginagawa. Hindi po ba masyadong panggigipit ito sa mga negosyante na rumerenta ng pwesto? Well, yun po sa rentahan po ay usually alinsunod po yan doon sa lease contract nyo. Kung ano nakalagay doon. Meron ho kasing nakalagay na kung pwede magtaas. Kung wala naman hong kasulatan, yun ho mas mahirap kasi ho pag walang kasulatan at parang lumalabas ho yan month to month lang ho yung rental. Yung buwan-buwan lang ho. Kaya mas mahirap ho yung ganyang usapan Mas maganda ho, meron kayong talagang agreement na kung ganong katagal, mas mabuti ho at protektado kayo. Yung pagtataas ho, yan magiging dispute. Dahil kung ayaw nyo naman, pwede ho kayong anuhan ho dyan, magdemanda naman yung may-ari dahil kasi usually yung mga walang kontrata parang buwan-buwan lang ho, kada buwan lang ho yung rental. Yung lease contract. Kasi parang nagtatapos yung lease nyo every month. Ayun ho, ganun ang sistema. Kaya ho, ang advice ho dyan, kailangan ho talaga may kasulatan para ho, halimbawa, 1 taon ng rental nyo, protektado ho kayo. Tapos nakalagay ho doon sa agreement na yun, kung paano ang renewal, paano ang pagtaas ng rental, nakalagay ho doon Kung wala hong ganyang pinag-usapan, ang tawag ho dyan month to month lang ho yung rental. So at the end of the month, pwede hong i-terminate na rin. So medyo mahirap ho siya ho, pwede ho siya magtaas. Kung ayaw nyo ho, baka i-terminate naman niya yung kontrata. So, ganun ho ang sitwasyon. Pero alam niyo ho, nagdadaan naman yan sa mediation siguro ho, meron hong IBP, yung Integrated Bar of the Philippines, at ito ba sa Santa Cruz. At meron hong mga opisyalis yan, yung legal aid Siguro ho, kailangan ho magkaroon ng mediation sa inyo. Magkaroon ng pag-uusap. Dali nyo lang sa barangay captain nyo siguro yung usapin na yan para doon ho pwede ho mag-ayos din sa ating mga lupon taga-pamayapa o sa barangay captain. So ganyan ho ang sitwasyon mga kababayan. Ano ho yan month to month ho talaga pag walang kasulatan o walang pinagkasunduan. Okay po. Meron po tayong isang caller pa rin mula sa Bonliu, Torrijos, Marinduque, si Gerald Pondevida. Magandang hapon po, Sir Gerald. Magandang hapon po, sir. Opo, nandiyan po ba kayo sa Bonliu? Wala po, tatanong ko lang po kung ano po ang acceptance ng isang OFW. Opo. Nandito po ako ngayon sa quarantine facility ng UWA sa Pasay. Ano po yan Man Gerald, Ka Gerald, ano ho yun? Yung certificate na quarantine na kayo ng 14 days, kailangan ho yun. Tapos yung certificate ng PCR test, yun ho. Tapos ano na ho kayo? Kumuha ka lang kayo ng S-Pass, aprobahan na ho yun. Sa S-Pass po. Allowed na ho yun. Ayan, ganyan. Yung certificate ng quarantine nyo ng 14 days at saka yung certificate na negative kayo sa PCR test. So, ilalagay ko na rin ho yung pangalan nyo. At kapag natapos ho yung quarantine nyo ay pwede na ho. Opo. Gerald Pondevida, Yaberos po.
Ano hong apelyido? Luteros? Gerald Rioderos. Pundibida po apelyido ko. Yun nga, Pondibida. Pondibida, di ho ba? Sige, nakalagay na. Thank you. Thank you po, Gob. Okay, thank you. Ayun, no. Gob, sana maintindihan ng ating mga nakikinig, lalo na yung mga nagtatanong dito kung bakit daw pending yung SPAS. Dahil pending, dahil kinakailangang i-attach nila yung kanilang antigen result doon sa kanilang application. Tama po ba? Yung iba po ay pending din dahil sa dami rin ho. At saka minsan ho, may bine-verify ho kasi. Meron ho silang bine-verify kung talagang resident o hindi Kasi ho, kung hindi resident, traveler kailangan ho silang kumuha ng PCR test o antigen test. Kaya ho bine-verify pa ho dun sa barangay captain at saka dun sa lugar kung talagang resident. Ganun ho yun Okay. Isa pa pong text question, Gob. Tanong ko lamang po kung ano pong requirements kung balikan lamang Marinduque to Lucena. Magpapa-swab test pa po baga bago magpa-medical, tapos pag nakuha po result, isesend po ba sa agency? Kasi po advice nila sa akin kung meron, ang dami kasing napasok na text kaya swab ulitin ko po ba? Tanong ko lamang po, ano po ang requirements if balikan lamang ang gagawin Marinduque to Lucena? Magpapaswab test lang po kasi kailangan po sa trabaho. Seaman po kasi ako. Need po magpaswab bago po magpa-medical. Tapos pag nakuha po ang result, send ko po sa agency kasi po advice nila sa akin kung meron dito ng swab, kaso wala naman po private o public na ng service dito ng swab. Salamat po. Hindi ko requirement po ng agency yun. Yung sa atin ho, kung kayo taga rito sa atin at babalik lang galing dyan sa Lucena, hindi na ho namin kailangan yung swab test nyo Ang kailangan niya lang dyan meron ho kayong kukunin. Ito ang ating regulasyon ngayon, yung aalis ho na taga Marinduque, kailangan hong kumuha ng travel coordination permit sa Office of the Governor. Pagbalik niya ho, yun na rin ang gagamitin yung permit pabalik para sa re-entry. No? So wala ho kayong problema. At yan naman po sa Lucena ay okay naman po yan dahil MGCQ na po yata ang Lucena. So hindi na po namin kayo i-require ng antigen. Ang importante lang ho, yung mga kababayan natin nakatira dyan na lalabas, kumuha na kayo ng travel coordination permit. Doon ho sa pagbalik nyo, yun na rin ang gagamitin nyo pagpasok. Pero yung ating ho ilalabas na EO, pag kayo ho ay pupunta sa NCR Plus, pagbalik nyo ho ay kailangan kumuha kayo ng antigen test. Dahil yan ho yung binabantayan lang natin. Yung NCR Plus ho, kung halimbawa resident po tayo ng Marinduque, pupunta kayo ng NCR Plus. Pagbalik nyo ho, kailangan kumuha kayo ng antigen test bago kayo pumasok. Yun ho ang regulasyon natin starting tomorrow. Pero dito ho, kung sa Lucena lang ho, hindi na ho kailangan yung antigen. So, kailangan lang ho yung antigen test sa mga returning residents natin o yung nakatira talaga sa atin. Umalis na Marinduque, pumunta sa isang lugar sa labas, at babalik. Kung sa NCR ho kayo pupunta at saka yung 4 na karating, kailangan ho meron kayong antigen test na kukunin bago bumalik. Pero pwera po doon sa ibang lalawigan po ay hindi na po kailangan yung antigen test sa returning residents. Doon lang po sa NCR Plus dahil ECQ po. Yun po ang dahilan. Okay po. Okay. Meron po tayong caller mula sa Balanacan. Si Menard Moldon. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Magtatanong lang po ako. Sige po. Meron po ba dito sa buwak na mapapaswab test? Kasi po, pag kailangan ko pong magpa-swab test, babalik po ako sa Manila. Kasi po ng company namin. As para sa inyo,
ang nagswaswab sa atin ay yung dito sa ano sa provincial hospital. Pero yan yung na-expose Pero kung sa trabaho lang, ay alam ko wala rito pang nagagawa ng ng swab test sa RT-PCR. Yun Yung po yung requirements namin bago po kami makapasok ng kumpanya. Yun na nga wala Kaya ang nangyayari niya, kailangan pumunta ka pa sa, ewan ko kung sa Lucena may PCR test na rin Hindi ko alam Yung atin namang PCR laboratory ay ginagawa pa kasi. Yun pag nangyari, pwede na rito, pero mga ilang buwan pa yun Pag nangyayari sa'yo, kung may PCR test sa, balagay ko sa Batangas, o kung saan lugar dyan, Laguna o Cavite, kailangan pumunta ka muna doon. So, ang problema, lalabas ka na at magagasosan ka. Kaya nga po, nasa direksyon na po ako. Oo, pwede ka naman namin bigyan ng pass palabas Maynard Oo. Meron naman po akong ID ng company at saka certificate of employment po. Oo nga. Anytime ka naman, pwede ka namang lumabas ng Marinduque Opo. Oo, wala namang problema yun Oo. Kung palabas naman, mas maluwag tayo kasi paalis ka na Opo. Pero dito sa atin, wala tayong PCR test pa talaga Yung mga na i-expose lang, DOH ang nagbibigay libre yun. Pero hindi yun para sa employment Pero hindi para sa employment yun Unless na-expose ka. Oo, kung na-expose ka sa positive, yun lang inaano natin, sinaswab at libre yun. Oo. Pero yung PCR test para sa employment, wala rito sa atin nun Wala Oo. Sa labas ka na kumuha. Maynard. Oo. Ayun, naputol po si Maynard. Opo. Sige. Sige po. Siguro nakuha niya po yung gusto niyong sabihin. Okay. Isa pa pong text. Gob, pagpalaan po kayo, ang sipag po ninyo. Ask ko lamang po yung sa antigen po ba? Kasama din sa isaswab ang baby ko na 5 months old. Para as requirement para makauwi, galing po kaming NCR. Rio Villamin po, taga Barangay 2 Gasan. Rio Villamin. Well, kahit sanggol pwedeng nakakaawa naman yung yun discretion na sa atin yun Oo. Pwede ba nating iswab yung baby? Hindi ko po masiguro yan pero lahat ay ating ina-antigen test. Oo. Pero tanong natin na kailan tanong sa DOH kung pwede nating i-exempt na yung baby. Baka naman hindi pa siguro panahon, di ba? At saka medyo delikado pong i-travel sa ganitong panahon. Siguro dapat. Hindi, pero gusto nilang iuwi yun lang po. Gusto lang iuwi. Ang inaano ko lang, kasi sa ilong yan siyempre yung ilong ng bata medyo hindi pa masyadong naka-form di ba? Baka ma-injure Lagay ko, pwede na ho nating i-exempt yan kung baby baka masugatan naman o magkasakit pa. Yan delikado rin yung nagsaswab di ba? Okay po. Sige, exempt na ho natin yan, Karehiyo. Sige ho. Okay po, yan po. Problema po ito sa water supply dito sa Barangay Tagum, Santa Cruz, Marinduque. Sira daw po ang makina, kaya hindi mapatubigan ang mga kabahayan dito. Governor, 1 buwan na po, malaki na rin po nagagastos namin sa pagbayad sa pagpa-deliver ng tubig. Salamat po. Yun na nga ho yung ating Marinduque Water Supply Project. Kaya nga ako pinapauna ko yung Santa Cruz Dahil nga ho palaging palagi hong nauubusan ng tubig yung ilang lugar. Tanggunin nyo na lang kay Reo Malelang dyan sa satellite office natin sa munisipyo para malaman kung paano magawa ng tulong. Ano ho yung sira at saka sino ba ho nagpapatakbo doon sa Tagum? Yung Barangay Water Works ba ho yun o something? Papaalam ho natin kay Reo kung paano matutulungan at maayos yung makina. Okay po.
Isa pa pong request na text, Gob, pwede ho ba kaming makahingi ng isang poso dito sa Sitio Bayanan sa Barangay Angas? Salamat po. Sitio Bayanan. Oho. Oho. Sa Angas, ano ho? Aha. So, papapuntahan ko na lang kay Ray Malela para malaman no kung paano hanap na lang ho tayo ng pondo kung poso. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob, kailan po kaya asimulan ang pag-ayos ng provincial road mula po dini sa Butilaw hanggang Barangay San Isidro? Hindi na po ari nadadaanan at giniba ang kalsadang ari ng baha noong pong bumagyo. Opo, papupuntahan ko po kay Engineer Leal. Alam po namin yung sitwasyon dyan Kaya alam po, dami pa rin pong inaayos. Alam po natin yung problema dyan. Sige po, kausapin ko po si Engineer Leal. Opo. Okay po. Gob, pwede po bang bumiyahe ang 67 years old? Salamat po. Dito ho, palabas ba, papasok? Well, anyway, ano ho siya MGCQ naman tayo. So, ano ho tayo, di ba ho, 18 to 65. Kung 67 naman ho, at kung may dahilan ho naman talagang justifiable bakit naman ho hindi? Pwede pa naman ho yun. Kung importante at saka justified, inaalaw naman ho natin. Pero usually ho, di ba, ang allowed lang ho rin yung bibili ng essential goods or essential services Ganun pa rin naman ho yung MGCQ kung may dahilan naman hong importante mabigat, ay inaalam naman ho natin yun. So, sa tingin ko, pwede naman ho yan. Basta may magandang rason lang ho. At saka yung sa Office of the Governor man meron man ng power yan to grant mga exemptions basta maganda lang ho yung dahilan kung bakit wala labas Okay po. May nagtanong po din Governor, pwede po ba sa isang barangay na magkapatid ang secretary at treasurer? Teka, alamin ho natin sa barangay yan. Hindi po binanggit kung hindi ko saan. Ayan yun, tatanong natin muna ho yan kay Atty. Fernandez. Sa barangay. Bakit sino ba nag-a-appoint yan? Yung kapitan? Maaring kapitan po. Kung related po doon sa appointing power, usually, yun ang bawal. Yun. Pero kung hindi naman related doon sa appointing power, o kung yung barangay captain na nag-a-appoint, sa tingin ko, hindi naman talaga problema yun Dahil lang, ang masama yung pinapaboran ng mag-a-appoint, yung kanyang kamag-anak. Yun Okay po. Sabi po nitong isang nag-test, Governor, maraming salamat po at kahit makulit ako ay natulungan mo po ako. Sana po marami po kayong matulungan. Melinda Revillosa po ito ng Banugbog. Ayan Sana po ay maintindihan nyo rin po minsan yung ating mga sitwasyon at meron po tayong pinapatupad para sa kabutihan ng mas nakakarami. Minsan po ay talagang hindi mapagbigyan pero talagang pong pinipilit naman po natin na matulungan lahat ng ating kababayan. Opo. Okay po. Governor, kailan po adugtungan aring karsada mula dito sa Barangay Bagong Silang hanggang sa Hupi? Opo. At kung wala pa yan, papaayos po natin yan. At kailangan po sabi ko nga po sa mga barangay captain na nakakausap natin, kailangan po natin ng program of works, yung detailed estimates at saka detailed engineering design. Sana po ay magpatulong kayo sa municipal engineer para po natin para baga ang tawag ho doon kompleto sa dokumento. Sige ho, pagawa nyo ng resolution pero ang kailangan ho namin dyan yung program of works at saka yung detailed estimates para po may pinagbabasihan yung kasi papa-approve ho natin sa taas yan Ganun ho ang sitwasyon. At yan naman yung mga kalsada, nire-review ho namin naman yan ni Engineer Leal. Pero mabuti na ho yung meron tayong resolution at ganun ho, yung mga dokumento na ganoon, program of works, detailed estimates, lalo na po yung detailed engineering design. Pero pwede po yung mga dalawang nauna lang, pwede na po yun para malaman lang po nung mag-a-approve sa taas.
kung Okay. ano talaga yung proyekto. Opo. Okay, alas 6 na po, Gob. Last text po ito. Opo, blessed and happy Easter po, Governor Presby. Maraming salamat po sa pagdala ninyo. Katuwang ng ating butihing Congressman, Speaker Lord Alan Velasco. Pagdala po ninyo ng NBI, RFID, PRC, dito po sa Marinduque. Malaking tulong po ito sa ating mga kababayan. Sana po ay madala ninyo rin po ang mobile PSA para sa agarang pagkuhan birth certificate bago ninyo dalhin ng DFA, at sana rin po ay madala ninyong muli ang NBI para sa mga bagong magtatrabaho na nangangailangan nila sapagkat 1 year lang ang validity nito. Sana po every year madala po sila dito sa ating lalawigan. Salamat po. God bless. Opo, maganda pong suggestion yan at tatrabahoan po natin yan. Dito po sa PSA at saka dun sa DFA. At i-schedule na po natin palagi yung ganyan dahil wala naman po talaga silang rito, opisina, at nahihirapan po talaga lalo po sa COVID ngayon. Sige po, magandang suggestion po. Tatrabahuin po natin itong sa DFA na passport po at saka itong sa mobile ng PSA. Opo. Salamat po at tayo po'y mag-ingat. Opo. Okay po. Doon po pala sa Barangay Tagum na water supply, Barangay Tagum daw po ang nagpapatakbo. Maraming salamat daw po sa tulong ninyo. Sige po, patignan po natin paano natin matulungan po yung Barangay Water Works po ng Tagum. Opo. Okay po, sir. Naku, alas 6 na. Salamat po. Sige po. Okay lang po. Sige po mga kababayan, ingat po tayo at pakinggan po natin o basahin din po natin yung mga bago po nating ini-issue ng mga executive order at patuloy po kayong tumangkilik nitong ating radio program at magbigay po kayo ng suggestion at mga tanong at importante po nalalaman po ng inyong governor kung ano po ang mga problema dyan sa iba't ibang lugar. So mag-ingat po tayo sa COVID, hindi pa po tapos nito, yung sa bahay po, dyan ang hawahan, atin po magmaskara, physical distancing, yung toilet po, i-disinfect once in a while, at wag po tayo mag-face-to-face masyado. Yun lang po mga kababayan, happy Easter po ulit at mabuhay po kayo. ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo, sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o full approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo, tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon, ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang-bihira.
mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit. Lahat na mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. Ano ang maaaring magawa habang naghihintay sa paparating na bakuna? Hinihikayat ang publiko na mas maging mapanuri sa mga impormasyong makikita sa internet. Ugaliing sumangguni at kumpirmahin ang bagong nakuhang impormasyon mula sa DOH Facebook page, DOH website, WHO website at PIA website. Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa minimum public health standards sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang pagkalat ng virus.